Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Virgo, surrender to inner peace. Cultivate inner peace on a daily basis in quiet, meditative moments. Focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too and your life will flow more easily. Ayan. So, Virgo, maaring kailangan ninyo sa ngayon ang tranquility. Maybe you are seeking for inner peace, no? So, gawin ninyo yon. Kunin ninyo yung pagkakataon na few minutes a day, no? Before you finish up your day, bago kayo matulog, kunin ninyo ang konting oras, konting panahon, konting minuto para makapag-solitude kayo, makapag-nilay-nilay kayo, makapag-muni-muni kayo. Okay? So that you'd be able to feel that inner peace and tranquility, no, na you are seeking. What else? Surrender to trust. Trust yourself and your decisions. Don't be swayed by other people's strong opinions about what to do. Take action and be confident that you have chosen the right path. Okay? Magtiwala kayo sa decision ninyo. Magtiwala kayo sa inyong sariling judgment and discernment. Okay? Wag kayong papadala, no, sa mga pangungumbinse ng ibang tao. Okay? You can listen to them also, pero yung final decision will always be yours. Huwag kayong magduda sa inyong decision. Huwag kayong magduda sa inyong judgment, no, and discernment. Use your own judgment and discernment, no, sa mga decision ninyo kasi that is your life. Buhay ninyo yan. Kayo yung mas nakakaalam kung ano makakabuti para sa iyo. What else? We have surrender to spirit. Once you've done everything you can to achieve a goal, turn the situation over to the divine. Let the spirit work its magic for you. Napakaganda. 'Di ba? Kasi kung ano man itong decision ninyo, no? Nagdesisyon na kayo kung ano ang inyong gagawin. And then, do it. Start taking action towards that. At isurrender nyo na lang sa universe kung anong magiging resulta ninyo. Ang importante, nag-take action kayo. You are continuing to persevere, no? At patuloy ninyo itong pagtrabahuan. Pero yung resulta, hayaan mo na ang universe ang mag-decision nito. Kasi if it is for your best interest, ibibigay yan sa'yo. Pero kung hindi yan ang makakabuti para sa'yo, God will make a way, no? Para mapadalhan ka ng mas maganda, mas mabuti, mas maayos, mas ikakabuti ninyong sitwasyon. Okay? What else? We have surrendered to setting limits. It is healthy to set boundaries in relationships. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. Okay? So, matuto kayong mag-set ng boundaries sa ngayon. Regardless of what kind of relationship you have. Whether that is love and romantic relationship or relationship ninyo sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, importante na mag-set kayo ng healthy boundaries. No? Matuto kayong mag-refuse kung yun ang nararamdaman ninyo, no? Kasi maaaring ang iba sa inyo, kino-compromise ninyo ang sarili ninyong kagustuhan, sarili ninyong satisfaction, happiness, just to please other people. Kahit siguro iniisip ninyo or nararamdaman ninyo na hindi kayo komportable, gawin ng isang bagay, pero just to please other people, you're going to say yes instead of no. Kahit ang isip ninyo no, nagsasabi yung damdamin ninyo ng no, ang isip ninyo no, pero yung bibig ninyo sinasabi ay yes, because you are choosing other people's satisfaction. You are choosing other people's ikakasaya nila, no, over yours. So, eto, panawagan ito sa inyo. Set your healthy boundaries, no? Live with courage and share your light with others. Ayan. So, maging matapang kayo, no?
buhayin ninyo lagi ang courage and your inner strength, no? Dahil kahit ano man ang maging sitwasyon ninyo sa buhay, mahirap man, problematic man, challenging man, no? You just need to activate your courage and inner strength for you to be able to face it squarely, for you to be able to address kung ano man ang kailangang i-address dito. And share your light with others. That be an inspiration to others, no? What else? We have, when life gets difficult, get up, get dressed, and look yourself in the mirror and say, not today, I got this. Okay? Ito yung kaya kailangan ninyong i-activate na lang ninyo ang inyong courage and inner strength. Kasi, alalahanin natin na kahit may mga difficult situations na dumadating sa atin, kayang-kaya ninyo yan. Kayang-kaya ninyong solusyonan yan, kayang-kaya ninyong i-address. Lagi lang ninyong alalahanin na wala namang problema or wala namang challenging situation na ibibigay sa atin, ibabato sa atin ang divine universe na hindi natin kayang solusyonan or hindi natin kayang lagpasan. Kaya, lagi ninyong isipin na kaya ninyo yon, no? Na kaya nandiyan yan because you can handle it, 'di ba? Kaya wag kayong sumuko, wag kayong panghinaan ng loob, okay? What else? Know that today you are stronger than you were yesterday. Ayan. So, marami na kayong pinagdaanan sa buhay, Virgo. You've gone through a lot in life. You've learned a lot of wisdom and lessons in life. Kaya gamitin ninyo yun. Yung mga learnings na yan, yung wisdom na yan, gamitin nyo yan, no? Sa pag-address ninyo sa mga sitwasyon ninyo sa buhay. No? Marami, pinatibay na kayo ng panahon. Pinatibay na kayo ng mga problema ang pinagdaanan ninyo sa buhay. Kaya, every day, you're learning a lesson. Every day, you're gaining wisdom. Kaya, every day, no, as it unfolds, mas nagiging stronger na kayo, mas nagiging malakas na kayo, mas resilient kayo, mas magaling na kayo. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.